What's up, KAG? Kamusta kayong lahat? Kamusta ang mga araw ninyo? Ako ay excited na ibahagi sa inyo ang aking review at natuklasan sa white paper ng Pixels, ang NFT game na under ng Ronin Network. Kung ikaw ay isang fan ng blockchain gaming, siguradong narinig mo na ang tungkol sa Axie Infinity, ang sikat na NFT game na under Ronin Network. At ngayon, ito ay isang game na nagpasigla sa komunidad ng blockchain gaming, ang Pixels. Sa video na to, atin titignan ang white paper ng Pixels at sasabihin ko sa inyo ang aking mga impresyon at review tungkol sa game. Anong mga features ang meron ang Pixels, paano ito nagkaiba sa ibang mga blockchain game, at ano ang mga posibleng benepisyo para sa mga manlalaro. Kaya kung ikaw ay interesado sa blockchain gaming at gusto mong malaman ang higit pa tungkol sa Pixels, tara, simulan na natin. Let's go! Ayan, so guys, nandito tayo ngayon sa X account ng Pixels. Meron silang 306,000 followers sa X. At i-check natin dito ngayon ang kanilang white paper para makita natin kung ano yung mga dapat nating malaman tungkol sa Pixel at dun sa kanilang game. So guys, ito ang official na page ng Pixel at titingnan natin dito ang kanilang white paper. Ayan, so punta tayo sa kanilang white paper. Okay. So, dito sa kanilang white paper, may explain dito kung para saan yung kanilang mga token, ano yung ROR, tapos kung paano gumagana yung laro at ano yung difference nito sa ibang mga blockchain game na mga bagay sa play to earn na sinolusyonan nila dito sa kanilang game. So, ito yung Pixel white paper, basahin mo natin. Initially, Pixels become widely recognized as a popular farming game in Web3 space, quickly achieving one of the highest daily active user counts. Yet from the beginning, the ambition has always been broader than a single game. Pixels was founded to solve play-to-earn, unlocking a fundamental new model for game growth and user acquisition that transcends Web3 into mainstream gaming. So dito, play-to-earn, when executed correctly, introduces powerful economic incentive capable of reshaping the relationship between players and publishers. So, meron silang ginawang approach dito, no? By combining data science with innovative token mechanics, we're creating a hardened ecosystem designed to reward genuine player contributions and optimize long-term player engagement. So, ito yung mga naging approach nila. So, unang approach nila is fun first. No matter how you plan to grow and monetize the application layer, there needs to be an intrinsic motivator that drives users to use the platform. For games, it's quite obvious. Though hard to execute, games need to be fun. So, yun nga yung palagi kong sinasabi sa inyo. So, sa pagpili ng game, dapat nag-i-enjoy ka dun sa game na nilalaro mo. So, sa mga developer na nagde-develop din ng mga game kagaya niyan, tingnan muna natin yung quality ng game na inilalabas nila bago tayo mag-invest at bago natin itry yung mga laro na nilalabas nila. So, dapat is, kagaya ng ginagawa ng Pixel, fun first. Next natin, smart reward targeting. Pixels utilize a comprehensive data-driven infrastructure, next generation ad network, to allocate rewards effectively. By leveraging large-scale data analysis and machine learning, Pixels identifies player action that genuinely drive long-term value directs towards accordingly. So dito, tinitingnan talaga kung sino yung pinaka nag-e-effort dito sa game na ito. So kung ikaw ay masipag at ikaw ay nagpo-produce ng ambag doon sa mismong game, sa ecosystem ng Pixel, siyempre, mas malaki yung makukuha mo kaysa doon sa mga tao na talagang naglalaro lang or sinilip lang yung laro or talagang iba yung hinahabol nila doon sa mismong game. So, dito, gumawa sila ng parang sistema na through your effort, no, nire-rewardan ka nila doon sa, depende sa effort na pinoproduce mo. Next natin, publishing flywheel. We've designed a cycle for growth that connects data insights, publishing strategies, and player incentive. Attracting better games generates richer player data. Richer data allows for increasing precise targeting, dramatically reducing user acquisition cost
Lower UA cost attracts even more high-quality games to the Pixel ecosystem. This continuous loop creates self-sustaining growth with each cycle, enhancing the ecosystem overall health and profitability. So dito kasi sa Pixel, hindi lang siya nag-iisang game na gumagamit ng Pixel token. So may mga games din dito na inilabas na pwede kang maglaro doon sa mga games na yon na nire-rewardan in is Pixel. Mamaya, malalaman natin yun sa mismong ecosystem at saka yun sa mga staking rewards nila at saka sa token mechanics ng mismong Pixel coin. Papunta tayo sa RORS. Central to the success of Pixel is our pioneering metric, return on reward spent. RORS measures the direct economic impact of reward distributed to players. It is analogous to our ROAS, return on ad spend. It is very simple measurement comparing the amount of rewards distributed to the amount of revenue a protocol received back in fees. Currently around 0.8, our clear and ambitious goal is surpassing a RORS of 1, meaning every reward token spent generates net positive revenue for the ecosystem. Achieving RORS is greater than 1.0 solidifies our economic sustainability and positions Pixels as the leader in efficient, effective player rewards. No? So, ibig sabihin dito, pinapaliwanag lang dito na yung return on reward spend, kung gaano kinikip ng mga players yung kanilang mga reward na through spending, no? So ibig sabihin, yung mga nag-earn ko ba ng mga Pixel token bumabalik ba dun sa ecosystem or hindi? Okay, next natin, lesson learned and revised revision. Okay, in 2024, Pixel experienced rapid growth, becoming the top Web3 title by daily active user and generating 20 million in revenue. However, token inflation, so excessive token emission due to inflationary pressures, sell pressures, siyempre mas maraming players ang nag-extract ng value without meaningful investment or contributing back to the ecosystem. Missed target rewards, our reward distribution lack precision, often rewarding short-term engagement rather than sustainable value creation. Meron kasi silang ginawa dito na which is once na may nakumpleto kong mga quest, may mga rewards kang makukuha doon. So makakakuha ka ng mga quest na pwede ka ma-rewardan ng Pixel, pero gumawa sila ng paraan dito para ma-maintain yung pagbibigay ng reward while controlling yung mga rewards na dinidistribute din nila. So kunyari naglaro kayo nito at ina-expect ninyo na maraming kayong makukuha ang Pixel. So, depende yun sa inyong mga kinontribute dun sa ecosystem. Kung ikaw ay masipag malaro, free-to-play ka, so, mabibigyan ka pa rin ng reward ng Pixel. No? Depende dun sa quest na tinatapos mo. Pero, syempre, iba pa rin yung once na naglagay ka talaga ng nagpa-VIP ka, kasi may VIP system dito, so, mas mataas yung makukuha mo talaga, mas common or mas frequent yung mga Pixel quest na makukuha mo. Unlike to sa free-to-play. But still, kahit free-to-play ka, nagkakaroon ka pa rin. Tsaka isa pa, once na natutunan nyo yung laro, hindi nyo na mapapansin yung Pixel Kasi the more na tumataas ka sa iyong level, the more na mas nagiging frequent din yung lumalabas ng mga Pixel na quest. So, dumidepende rin yun kasi syempre, na-fluctuating din ang prices, yung supply ng Pixel. So, ayaw naman nilang i-inflate yun. So, may mga araw talaga na kakaunti lang yung nakukuha mong mga Pixel quest. Pero once na, syempre, nakita nila na, mukhang mas kailangan nating rewardan pa yung mga tao. So, doon nila dinadagdagan yung mga Pixel quest. Pero, sabi ko sa inyo, hindi sa reward ng Pixel umiikot yung laro. So, once na nalaman ninyo yung mismo laro, yung game mismo, at na-enjoy ninyo, no? Baka nga maging choice nyo na lang kung kukunin nyo yung Pixel quest Mas gusto nyo pang mag-ipon na lang ng gold or kung ano pang mga resources para mas ma-improve pa yung inyong Pixel account. So, recognizing this issue, ayun nga, data back incentive leveraging advanced analytics to precisely target rewards, ensuring token flows to users most likely to reinvest and support the ecosystem long term. No?
So, tinitingnan nila yon kung sino ba yung mga tao na nire-reinvest yung kanilang mga nakukuhang rewards to grow. No? Tapos, liquidity fees, implementing heavier withdrawal fees for Pixel to discourage extraction to redistribute fees back to the stakers. A new publishing model rolling out a pay stake to vote and earn system where players directly influence and benefit from the success of individual games. So, sinabi dito is games. So, hindi lang ito sa isang laro ka pwedeng mag-participate sa ecosystem. So, meron silang tinatawag na staking system na once na maglagay ka doon sa mga games na yon and kumikita or nag-generate ng income yung mga games na yon is meron kang porsyento doon sa mga nangyayaring transaction doon sa loob. So, doon, pwede ka rin mag-vote at meron ka rin talagang interest doon sa mga nilalagay mong investment doon sa Pixel. Pero sabi ko nga sa inyo, huwag kayo maglalagay ng investment doon sa isang laro o sa isang bagay na hindi nyo pa alam at hindi kayo sigurado at hindi kayo nag-e-enjoy. Dapat, itry nyo muna yung laro. Tingnan nyo muna. Baka naman dahil lang nalaman ninyo na may ganong klase na mag-i-stake ka ng token, maglalagay na kayo without knowing the game. Tapos, garbage pala yung game. So, hindi siya healthy. Kailangan kayo muna ma-experience din nyo at tingin nyo ba kung sa inyong sarili na okay yung game at tingin nyo is magugustuhan ng maraming tao. So, doon na kayo mag-decide kung gusto ninyong mag-invest dito or hindi. So, in practice for the ecosystem, this means prioritizing high-quality DAU over mere quantity, focusing on engaged players who genuinely support the ecosystem. So, yung quality ng mga players, quality ng mga players na nag-e-engage, talagang sinusuportahan yung ecosystem. Introducing BPixel and ERC20 spend-only token, allowing seamless transaction across partners games without additional fees. Reinforcing growth focus incentives such as referrals and content creation. And more specifically, for Core Pixel, this means gating core features and earning behind VIP structures to encourage deeper engagement and spending, enhancing core game loops and introducing popular social and casual mechanics that initially propelled Pixel's growth. Automatically staking in-game balances of active users boosted by holding our farmland NFTs. Now, once na naka-hold ka dun sa mga in-game balances mo as active users, kapag meron kang hold na farmland na NFT, meron ka rin tinatawag na boost doon sa mga may additional staking reward ka doon sa makukuha mo doon sa dahil meron kang mga farmland NFTs. Ayan, staking ecosystem and token mechanics. So, ang mga key changes, Pixels, siya pa rin siyempre yung governance and staking asset. Tapos yung BPixel naman is spent only lang, backed by one by Pixel. So, this new token allow players to withdraw their rewards free, significantly reducing selling pressure and encouraging in ecosystem use. Ayan. Paano daw ito nangyayari? Player choose game to stake their pixels into, effectively voting for which games deserve ecosystem resource. Ayan. So, sabi ko nga sa inyo, hindi lang yung mismong game ng pixel yung pwede mong investan or pwede mong stakean ng iyong pixel. No? So, kunyari, kumita ka na dun sa mismong pixel, no? At yung mga kinita mong mga pixel na yun is pwede mong pang support doon sa mga ibang mga games na gusto mo ring suportahan. At syempre, meron kang staking rewards sa mga game na yun. Games compete for stakers by improving player retention, increasing net in-game spend, and effectively using ecosystem tools provided by Pixels. Rewards are distributed periodically based on game-specific performance, encouraging healthy competition and ecosystem growth. No? So, strategic goals, optimize return on reward spend, encouraging competition among games to achieve higher efficiency in reward allocation. So, gusto mo kung ikaw is isang developer ng game, gusto mo ma-optimize ang iyong return on reward, kailangan mas pagbutihin mo pa ang iyong mga games na ginagawa. So, the more na nag-i-improve yung isang game, the more na mas malaki yung nagiging tiwala sa mga players, sa mga investors. So, mas nagiging reason yun para mag-stake sila doon sa inyong laro. Para suportahan yung mga rewards na pwedeng ibigay doon sa iyong game.
Sustainable Ecosystem Group using data-driven insight from stake games to improve user acquisition strategies and overall network health. Decentralized decision-making, empowering stakers to directly influence ecosystem evolution through staking decision and reward allocation. Dito kasi makikita natin, sabihin na natin merong mga games, sabihin na natin may 3 games. So makikita naman natin kung sino yung pinakang trusted na mga players at saka ng mga nag-i-invest. So kung sino yung mas nagbibigay ng, sino yung mas marami nag-stake doon sa mismong game na yon, syempre yun ang mas tingin nila na mas okay doon sa mga games na binamarket ng Pixel, no? At syempre kung medyo mas less, hindi naman ibig sabihin na mas less hindi na crappy na yung laro or garbage na yung laro, no? Yun yung mga games naman na dapat pang i-improve pa, no? At mas mapakilala pa sa mga players. Syempre, mas maganda pa rin na alam mo pa rin yung nilalaro. Alam mo pa rin yung laro na nilalaro mo at ini-investan mo bago ka mag-desisyon na mag-invest or mag-stake doon sa mga particular project na mga games na under nung Pixel ecosystem. One token, many validators. The validator is the game. So, kakaiba to kasi syempre, kung sino yung mga validator na madalas kasi sa mga validator is the company itself. So, dito naman is yung mismong game ang nagiging validator. So, dito, ano yung mga advantage ng nag-stake? Attractive rewards. Each game pool offers periodic rewards reflecting game performance. No? Siyempre, kung demand na demand yung isang laro, siyempre, mas magaganda ang mga makukuha mong rewards. Influence ecosystem direction, stake allocation drive, future incentive decision, and ecosystem focus. Risk management, diversify across multiple game pools to manage exposure and risk. So, tama naman to. Kailangan is naka-diversify ka rin. Hindi ka lang din talaga sa Pixel lang nakafocus. Meron pang mga ibang games na under ng Pixel na pwede kang malagyan or itry, no? So, mas maganda talaga na ganun. Kasi syempre, hindi naman natin sigurado na yung mga certain game na nilalagyan natin ng investment or tinatry natin, mas magtatagal ba? So, kailangan talaga is meron tayong risk management. Ito ang pinaka-importante sa lahat. Isa sa mga paniniwala ko, no, na ang pagbabasa ng white paper or pag-alam sa white paper ng isang certain game ay part ng pagkakaroon ng risk management, no? So, dito kasi, na-evaluate na kagad natin kung ano yung klase ng laro na yun, ano yung, saan papunta yung game, yung project, baka naman mamaya, ang dami lang pre-promise pero hindi naman nakakapag-deliver. So dito mare-review natin yung kanilang white paper. Once na hindi na nga nakapag-deliver yung isang game doon sa kanilang ecosystem, so ibig sabihin kailangan na natin mag-isip kung tama ba na maglagay tayo. So kailangan din natin siyang obserbahan bago tayo mag-invest doon sa mga certain projects. Ecosystem security, your participation helps secure and strengthen the overall Pixel ecosystem by incentivizing games to contribute valuable data, utilizing ecosystem tools, and maintain healthy economics. So, decentralized publishing, unlike typical staking, Pixel staking involves directly selecting games to support. Stakers allocate their tokens into individual game pools, effectively voting on which games deserve ecosystem incentive and resources. The amount staked into the game influences the share of emission and incentives the game receives in the future, fostering competition among games. So competitive publishing environment. So yun nga, malalaman mo kung sino ba talaga yung mga games na performing well. Siyempre, malalaman mo yun sa number of stakers. Siyempre, mas na-attract yung mga stakers. Once na may strong player retention, may high net in-game spending, at saka effective use of ecosystem tools. Tapos, staking allocation serve as a clear signal from the community of the game, quality of ecosystem contribution. Ayun. So, ito yung how to stake. So, check nyo na lang yung kanilang white paper. So, tinuro naman nila dito. So, sundan nyo na lang kung decided na kayo. Ngayon, in-game staking. If a player has a Pixel in-game, we simulate staking on their behalf. Player can stake their game balances Pixels directly provided they meet a minimum balance of 100 pixel, an active logged in within 30 days. So, ibig sabihin, meron ka lang 100 pixel dun sa mismong game at active ka for the last 30 days, so naka-stake na kagad. Ang galing, di ba?
Naka-stake na kagad yung iyong pixel. So, kumikita ka na kagad dun sa iyong pixel. No? So, depende yun sa percentage na kasi nagpa-fluctuate din yung percentage ng interest na kinikita ng pixel mo sa APY niya. Next natin ay yun nga, yung land boost feature, no? Staking power, total staking amount including land-based bonuses. So, meron ding additional, may boost yung mga farmland NFTs. No? So, kung meron kang pixel na hold doon sa iyong mismong game o yung mga kinita mo sa paglalaro ng pixel, and then meron ka ring land, no? So, doon pa lang is talagang automatic nakastake na kagad yung ano mo, yung mga pixel mo. So, may interest na kagad yun. So, doon pa lang yung sa mismong pagre-retain pa lang, na pag-hold pa lang ng pixel, talagang makikita mo na nire-reward na nila yung mga taong gano'n. Yung mga players na nabibigay ng importance doon sa ecosystem. So, why Game Studio joins in? So, ano mga nagiging benefits daw? Ang Pixel provides studio immediate and significant advantage with no lock-in or exclusivity requirement. So, sa instant user acquisition, the Pixel stake to the game validator will enable access to Pixel for UA, removing upfront to capital requirements, advanced analytics, use Pixel Events API for automated fraud detection, performance incentive, future rewards multipliers for studios returning high-quality event data, and shared ecosystem growth. Games succeed together. Higher ecosystem health attracts more resources, players, and strategic advantages. Ayan. So, how to join sa expansion. So, kung gusto nyo makasama dun sa mismong ecosystem ng Pixel, so, check nyo to, ecosystem expansion. Ngayon, ipapaliwanag naman dito yung Pixel token mismo. So, ang Pixel token is high-level tokenomics remain unchanged from its original announcement in TGE. You may review the official tokens on Binance.com. Okay, ang Pixel daw is cap supply is 5 billion supply. Pixel will be unlocked on a predetermined schedule that lasts 60 months from the token generation event. All allocations are vested on-chain using Magna.so. The largest pool of this token exists in the form of ecosystem rewards. Ayan. So, dito makikita natin sa ecosystem is 34%. So, Alpha Rewards is 5%. Liquidity is 1%. Investor 14%. Binance, Advisors, Team, Treasury. So, yan yung pinaka-pool ng kung saan napunta yung mga allocation ng 5 billion pixel. Okay, ecosystem reward distribution, key changes and open pool, dynamic pool. So, i-check nyo na lang to kung talagang willing kayo invest dito sa token ng Pixel. So, token splits. Previously, Pixel spent in-game was sent to the community-owned treasury. This treasury is to be owned by DAO. Historically, whenever Pixel was spent in-game, 80% of spent Pixel will be sent to the community treasury. So, yung 20% daw is mapupunta daw sa ecosystem rewards. O, ganun daw siya. So, once ako kumastos ka kunwari ng 100, so, 80 doon is yung pumupunta sa community treasury. So, para magamit ulit yung circulate ulit doon sa mismong game. Kaya 20% naman is para sa ecosystem naman. Yun naman yung mga rewards, yung mga tinatawag na sa mga pools, yan. Ngayon daw, now a portion of the 80% sent to the community will be sent to stakers. So, bukod dun sa rewards sa 20%, so mayroon ding portion daw dun sa 80% na sinesend dito sa mga nag-i-stake. And the remaining will be sent to the community treasury for governance. Ayan, ito naman yung vPixel na which is yung may ratio din na 1:1 na Pixel and vPixel, no? So, para makumita ka ng Pixel, player earn pixels through gameplay or any staking pool, withdrawal choice. When the player wants liquidity, they may pay the farmer fee or withdraw Pixel, but the token is non-tradable on centralized DEX. Spend or stake vPixel. So, yun, pwede ka mag-stake sa core Pixel, partner titles, and future apps.
Restake to full APR, BPixel, 1:1 toward staking power. Yan. Why players choose BPixel? Kasi withdrawal fee, Pixel meron, tradable sa centralized, yes. In-game spend, eligibility, so yan, lahat meron. Ang Pixel, so ano naman, bakit daw nila pinipili yung BPixel? Kasi ang kailangan nila lang dito is in-game spend tsaka eligible for staking. So ayun yun, no? Yung BPixel is once na kunyari kung ikaw ay free to play lang at kumikita ka lang ng pixel doon, kumikita ka ng BPixel, so pwede mo siyang gamitin sa game mismo or may eligibility ka for staking. Ayan, so dito na tayo sa core pixel and gameplay. No, despite achieving leading Web3 DAU, core pixel revealed two fundamental challenges: an incomplete core loop that recycled coins without sufficient sinks. And number two, limited endgame activities leading to player withdrawal rather than reinvestment. So, paano nila inayos ito? So, fixing the core loop issue. Infinite coin inflation. So, sa status nila is meron silang design and finalization na ginagawa. No? So, intervention nila is yung progressive spec upgrade. So, yung mga spec kasi yung mismong farm, no? Na pwede ka mag-upgrade na mag-upgrade. No? So, develop na nila yon. Tapos sa lack of durable sinks, crafting durability, station tools, and consumable. So, yun yan, sa mga upgrades, no? Resource oversupply, enhancing high-tier recipes, introducing tier 3, tier 4 recipes. So, may mga bagong recipes na lalabas na para mag-balance yung dami ng supply. Kasi siyempre, nagpo-produce ka doon ng iba't ibang klase ng mga products. Then, kailangan mo rin doon mag-improve din yung mga recipes na nagre-require doon sa mga certain products na yon. Inventory hoarding, yun yung mga nag-hold ng mga resources, no? So, inventory cap, so may karoon ng magkakaroon ng capacity na soft limits implemented by purchasable storage expansion. So, pati yung mga storages mo is kailangan mong bilhin para talaga kung kailangan mo yung mga certain resources na yun, kailangan mong bumili ng mga storage expansion para mas marami kang ma-hold ng mga resources. Next is limited earning paths, VIP gate, daily tasks, and withdrawals gated beyond VIP status. So, dinamihan din nila yung mga earning paths kung paano ka kumita. So, yung VIP gate, yun once sa VIP ka, so mas marami kang mga rewards na pwedeng mag-appear doon sa'yo na kukumpletuhin mo yung task. Daily tasks and withdrawals gated beyond VIP status. Ayan. So, sa Chapter 3, the Endgame Social Meta, in parallel, a significant update known as Chapter 3 aims to transform late-game balances into social engagement and meaningful player progression. Do not allot to this subject to change as we develop and progress, but we want you to give you an idea where we are headed. So, exploration realms, so mag-generate daw sila ng mga island accessible via voyage contracts, rewarding players with cosmetic blueprints and rare items. Live ops, templates, regularly scheduled, easily deployable events. So, Fishing Frenzy, Harvest Rush, yun yung mga example. Designed to increase player engagement. So, yun nga, no? Nag-introduce din sila ng mga game doon para mas magkaroon ng mas magandang player engagement to sa mismong laro. Social enhancement, proximity chat, emote-based interaction, referral-based rewards, and share-to-earn mechanism designed to organically grow players network. Ayan. So, magkakaroon na rin pala ng mga gano'n, no? Na share-to-earn mechanics. Next, first-party title, Pixels Pal. So, alongside core mechanic enhancements developed in underway for Pixel Pals, a synchronous two-player digital pet game inspired by popular apps like Susu and Pengu. Ayan. Players erases, customize and trade digital pets, contributing valuable interaction data back into the Smart Reward Ad Network. A beta release is planned for June to July 2025, initially launching on Android and followed by web access. Pixels Pal target mainstream adoption with a delayed wallet requirement. Introduced after 7 days of engagement, featuring integrated VPixel microtransaction from launch. Ayan. So sa getting started, so kung gusto niyo maglaro ng Pixels, so ito lang.
So meron tatlong laro na which is nasa Pixel ecosystem na ginagamit ay VPixel, Forgotten Runeverse at Pixel Dungeons. No? So sa mga gusto mag-stake, so i-click nyo lang itong link na to. So makikita ninyo dyan kung paano magkano yung APY na makukuha nyo once na nag-stake kayo ng Pixel. So ito na, yung pinakang white paper ng Pixel, no? So napaka-interesting nung game nila. Dito naman, minomerge nila lahat ng gusto nilang maging isang ecosystem lang yung mismong Pixel, yung kanilang Pixel token na mag-iikot sa lahat ng mga games na talagang qualified doon sa kanilang standard. Ngayon, nasa new developer ng game, ano bang advantage doon para sa akin? So kung ikaw ay isang developer ng game at gusto mong sumali sa Pixel ecosystem, no? So ma-expose ka doon sa malaking community ng Pixel na marami ring mga curious na mga players na pwedeng subukan yung game mo. At the same time, yung magkakaroon ka rin ng healthy competition doon sa mga kapwa mo na Pixel game na talagang mag-improve pa doon sa iyong ginawang game. Sa mga players naman, kagaya natin, ano bang ang advantage naman ito? Ibig sabihin, yung mismong governance token ng Pixel is magagamit mo sa iba't ibang klase ng laro. No? Na which is doon pa rin sa mga laro ngayon is mare-rewardan ka. Na syempre kung alam mong kapartner yan ng iyong game na nilalaro, is magiging curious ka, and then meron ka ring ways to earn din doon sa Pixel na yon while providing support doon sa Pixel na yun, makakapag-stake ka pa doon sa game na yon. Which is talaga may improve pa. No? So parang gusto mangyari ng Pixel is yung kung ikaw ay kasama doon sa ecosystem nila at ikaw ay isang game, pwede mong i-integrate sa kanila yung iyong project o yung iyong game. No? So talagang magiging isang buong pamilya kayo doon sa isang buong ecosystem ng Pixel. At hindi lang yon. Isa sa mga dahilan kung bakit napaka-unique nitong laro na to, na Pixel, is dahil dito sa mga na-integrate na lang mga NFT collection. Ano bang ibig sabihin nun? Kunwari, meron akong biniling NFT. Kunyari, sa ibang platform, sa ibang network. No? Ethereum man yan, Solana, or kung ano man. No? Na network, no? Dito naman, in-integrate nila yung mga NFT collection na yon na pwede mong gamitin yung mga NFT collection na yun as avatar dun sa mismong game. So, ano yun? Ano yung mga NFT collection na yun na in-integrate ng Pixel dun sa kanilang game? So, tingnan natin. So, dito kasi, meron dito nagulat ako kasi yung Bored Ape Yacht Club, na-integrate nila dito sa Pixel. Ngayon, chinek ko kung magkano ang Bored Ape Yacht Club na NFT. Check natin. Ayan. So, nandito tayo ngayon sa OpenSea. Hindi na to sa Ronin, sa OpenSea na to. No? So, ang isang NFT ng Bored Ape Yacht Club ay worth 5.549 Ethereum. So, magkano yon? So, ang Ethereum kasi ngayon is 2,942. So, pwede natin i-compute. Sabihin na natin sa 5.5 na lang. 5.5 Ethereum. Tapos sabihin natin na $2,900 na lang ang isang Ethereum. Ayan. So sabihin natin na ang palitan ng piso sa dolyar ay 58 pesos. So ayan kita nyo, 925,000 pesos ang isa. Sa Bored Ape Yacht Club. No? At yan pa ang pinakamababang presyo. No? Kasi nagsimula to sa pinaka-lowest papunta sa high. No? So, once na meron kang ganitong NFT, magagamit mo yung NFT mo na to as avatar doon sa game. No? Na ma-integrate mo siya doon sa mismong laro. So, additional utility to para sa mga ganitong klase ng NFT. Tandaan na, although nasa Ronin Network ang Pixel, doon talaga siya pinaka-nakilala, pero still sinusuportahan niya yung ibang mga network, lalo na yung ibang mga NFT na pumasok doon sa mismong mundo ng Pixel, no? Sa ecosystem ng Pixel, no? So yun yung Bored Ape Yacht Club, no? At hindi lang yun, marami pa. Yan, Pixel Beast. At magtingin pa tayo dito ng mga pamilyar ako. Ito, CryptoPunks, nakikita ko to sa Ronin Market.
Tapos, Crypto Zombies. Alam ko meron din sa Ronin yan. Mga nadaanan ko. Gaming Ape Club. Yan, Galactic Apes. Pero sa hindi yata yun sa Ronin. Tapos, itong Lunartics. Ano kayong Lunartics yun? Tsaka yung The Bibits. The Bibis. Parang ano yung Habibi. Ayun, The Habibis. Okay. So, Pixel Cat Club, On-Chain Monkey, ayan, Scholars, Pudgy Penguins. So, tingnan nyo, pati Pudgy Penguins nandito rin. So, ano naman siya, sa Solana tata to, no? Sa Solana Network ito. Secret Society of Whales. Magkano po yung Secret Society of Whales? Tingnan natin yung price nito. Parang angas ito, nakikita ko to sa Pixel, parang sobrang tangkad niya eh. Kano to? 0.0088. So, tingnan natin na kung magkano to sa peso. 0.008 0.0088 times 2,900 times 58. 1.3, mura lang. 1.3 lang siya, magagamit mo na siya. Ayan. Secret Society of Whales. Tama ba? Tingnan ko. Oo nga, 0.0088 nga siya. Wrap Ethereum siya. So, ibig sabihin, baka meron ito sa Ronin, no? So, check na lang natin to kung meron ito sa Ronin kasi wrap Ethereum eh. Ayan. Secret Society of Whales, Zubers, Zenapes, Average Punk, Rugburn, Cryptomass, ayan, Corntown, Azugang, meron pang isa, may andito kaya yung Ronk. Isa rin yun sa minamarket nila. Yung Angry Dynamites, meron din dito. Di ba? Meron ding Angry Dynamites. So, magkano na lang ang Angry Dynamites? 0.0888. Tingnan natin, medyo mahal pa ata ito. 0.088 times 2,100 times 50. 13K pa rin. Pero nagmura na siya. Kasi nung dati, ano ba yun? Ano bang klase yun? Angry Dynamites. Water to eh. Water Dino to eh. Nagmura na siya. 13,000 na lang. Pero dati, alam nyo guys, nung tumingin ako nitong presyo ng Angry Dynamites, halos pa to, nasa 80,000, 70,000 pa. Ang huling tingin ko sa kanya na mura siya is 40, ngayon is 30 na lang. No? Galing Tapos, ayan, Squishy Burst, Lab Ground, Extreme Pixels, Mocha Burst, Mocha ID, UKG Host, Tribester, pwede mo rin gamitin pala yung Tribester dito. Game din kasi siya. Tapos, DAL, yun, yung Axidal pala, pwede rin pala magamit dito yung mga sidekicks nila. Axidal, Freedom Ninjas, Nyancat, Hydro, ganda Hydro, meron akong Hydro, ibig sabihin pwede rin pala magamit dito yun. Ito, pati Cyberkong, nandito rin. Okay. Jimpers, Pajama Club, Part 8 Billionaire Club. Ito, CryptoBees. Parang angas ng CryptoBees, no? Pixelmon, Daisy, CryptoKitties. Parang CryptoKitties. Sana nandito rin yung Baxi. O di kaya yung Kitty World, no? Ronin Jin, nandito rin pala si Ronin Jin. Pwede rin gamitin sa Pixel. Na-integrate din pala siya dito. Ronk Burst, ayan. Nandito rin pala yung Ronk Burst. Fortune Ronin, nagulat ako kasi ang Fortune Ronin kasi more on rin eh. Parang kasali ka lagi sa raffle pagka meron ka niyan. Meron ako niyan dati eh. Fortune Ronin. Primos, Known Creature. Tsaka Cute Asian Girl, meron din Ang galing Ayun, sa Ronin nga lang siya.
Kaya natin kung magkano ang so wala siya sa wala siya sa ocean andito lang siya sa magkano na lang to. $3 so 150 pesos. Meron ka ng cute Asian girl. 150 wala pang 200 pesos. O ba? Ayan. So, kita nyo guys, no? Meron siyang ganun integration ng mga NFT collection. No? So, dito na susuportahan. Ngayon, ang pinaka-tanong dyan, kunyari, yung cute Asian girl, no? For example lang naman to, ha? Paano kung inabando na yon ng developer? Di na sinuportahan. So, ano mangyayari doon? May integrate pa siya doon sa NFT collection? Ang sagot doon ay yes. May integrate pa rin siya. Nandun pa rin siya sa mismong Depende na lang yun doon sa mismong pixel ng mga developer kung i-discontinue na lang pag-integrate doon. At saka lalo na, once na nag-upgrade na yung pixel, kunyari, hindi na siya pixel. Yung niya, hindi na tumaas ng konti yung resolution niya at hindi na makasabay yung resolution ng mismong NFT mo, tas wala na rin yung developer. So, doon lang pwedeng ma-loss yung mo. Pero magagamit mo pa rin. Sabi ko nga sa inyo, kayo may-ari ng sarili nyong item, sarili nyong asset. So, ang mga NFT kasi is asset yan. Once pwede mo siyang integrate doon sa mga platform na tinatanggap siya. Kung ang NFT mo man hindi tinatanggap sa ibang platform, then tingnan natin kung merong mag-integrate noon or pwede mo siya magamit sa ibang bagay. Sabi ko nga sa inyo, yung mga collection na ito, kagaya nitong mga to, is magkakaiba sila from gaming to collection na meron kasi mga NFT na for collectors lang. Meron talagang para makasali ka na club, katulad nung Bored Ape Yacht Club, no? Sila is talagang more on more on society, more on parang club talaga sila, no? Pero dahil in-integrate sila sa Pixel, so nagagamit mo na rin, nagkaroon ng another utility yung mga ganong klase ng NFT, no? Pwede rin naman na mangyari is once na na-delist, service violation, or di kaya may theoretically nagkaroon siya ng impact or visibility issue, no? So para ma-maintain ng Pixel yung kanilang sariling whitelist at kailangan nila mag-improve, so pwedeng hindi na ma-integrate yung inyong NFT, or kapag wala nang kunyari nag-update sila, magkakaroon ng additional animation or system requirements, pero dahil inabandon na yung collection or yung syempre magbabago na rin yung diba yung NFT mo, hindi na yung makakasabay, but still sa'yo yun. So, kung meron kang makilala na gusto mangolekta ng mga ganong klase ng NFT, so may bibenta mo pa siya. Yun kasi ang maganda doon, hindi kagaya ng mga nakasanayan natin na once pinili natin ngayon sa game at nawala na yung mismong game, ay wala na tayong hawak. So, yun ang difference ng Web2 gaming sa Web3 gaming. So, mas maganda dito sa Web3 gaming, tatandaan nyo, is ownership. Ayan, so yun lang mga ka-KAG. At maraming salamat sa inyong pakikinig. At kung may mga comments or suggestion kayo, i-comment lang sa baba. Kung may mga katanungan, sasagutin natin yan dito sa ating comment section. Kita-kita na lang tayo sa susunod nating review. Game on!